Una sa lahat, mall sa Bangkok, Thailand, nabulabog ng walang haba sa pamamaril. Hindi bababa sa 10 patay. Ang gunman, 14 anyos. Ang buong detalye kaugnay niyan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Minimum na pamasahe sa jeepney sa buong bansa itataas na sa 13 pesos simula sa Linggo. Department of Agriculture handa na raw natanggalin ang price cap sa bigas. Mga na-hack na datos ng PhilHealth, kumpirmadong kinalat na raw sa dark web. Driver na nireklamo dahil sa mabilis sa pagmamaneho sa Davao City, binugbog umano ng mga pulis. 10-wheeler na aksidente sa Cainta, Rizal. Kahon-kahong alak na karga nito nagkalat. At Pinoy pop group na SB19, opisyal lang nag-debut ng kanilang sariling kumpanya. 13 pesos na po ang minimum na pamasahe sa jeepney simula sa Linggo at hinihirit pa yang taasan pa. Pero ngayon pa lang umaaray na ang ilang commuter. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mahirap na nga sumakay, traffic pa. At ang masaklap, tataas pa ang pasahe sa jeepney. Yan ang sasalubong sa mga commuter sa susunod na linggo. Nagdesisyon kasi ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magpatupad ng dagdag piso sa minimum fare sa traditional at modern jeepney sa buong bansa. Epektibo na ito pagsapit ng alas 12 ng hating gabi sa linggo, October 8. Provisional lang o pansamantala habang hindi pa tapos ang pagdinig sa hinihirit na fare hike petition ng transport groups na Pasang Masda, Altodap at Akto. 5 piso talagang hinihinging dagdag singil sa pasahe ng mga transport groups pero hindi muna nagdesisyon ng LTFRB ngayong araw dahil meron pa raw silang mga kailangang hingin na datos mula sa binabalanse po niyan ang pangangailangan ng mga consumer groups plus yung mga operational cost ng mga operators and jeepney drivers po. And of course, kung ano magiging epekto rin ito sa ekonomiya. Baka po yung increase na ibigay namin would trigger inflation. Ngayon pa lang umaalma na ang mga commuter. Masyadong mataas, dagdag gastos po. Even if 1 or 2 pesos lang, malaking bagay na rin siguro. Hindi pa man naibibigay ang kanilang hiling na mas mataas na dagdag pasahe. Kontento na rin ang mga transport group. Ang aking pasalamat dun sa 1 peso na aming request sapagkat ito'y malaking tulong na sa aming hanay na eka nga yung piso may mga karagdagang 350 to 400 pesos a day na sapat na para matapatan yung itinaas na presyo ng diesel. Nangangamba naman ang mga commuter group kung higit piso pang itataas ng pasahe. Malaki pong masyado ang 5 piso at lalo na kung permanente itong fare increase, masyado mabigat. Lalo na po kung isasaalang-alang po natin na 4 hanggang 6 na beses sumasakay ng jeep yung ilan nating mga kababayan. Sa November 7 naman ang pagdinig sa fare hike petition. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Handa na raw ang gobyerno tatanggalin ang price cap para sa bigas. Anihan na raw kasi ngayong buwan, kahit darami na raw ang supply. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kung ang isang opisyal ng Department of Agriculture ang tatanungin, pwedeng-pwede nang bawiin ang ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Kasunod ito ng sectoral meeting kanina ng DA kasama si Pangulong Bongbong Marcos na siya ring Agriculture Secretary. Sabi ni Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, mula nung umiral ang Executive Order 39 o price cap nung nakaraang buwan, bumaba na ang presyo ng bigas sa merkado.
From our parameters naman ay mukhang ready na. But of course, it's all upon the President to decide on it. Sa ngayon, nasa 90% ang compliance rate o yung dami ng mga retailer na sumusunod sa price cap. 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos per kilo naman sa well-milled. Inaasahan ding dadami ang supply ng bigas simula Oktubre hanggang matapos ang taon dahil sa harvest season. Ang Department of Trade and Industry rin pinag-aaralan ang pagtanggal ng price cap. Isang indication pa yung price ng rice that is not subject to the ceiling. Yung special and premium rice, there are all indications na the elements for that we need to see, yung indicators are there that will point to possible lifting of the ceiling. Matatanda ang sinisisi ni Pangulong Marcos ang smugglers at hoarders sa paglobo ng presyo ng bigas na siyang dahilan kung bakit nagpapatupad ngayon ng price cap. Sa gitna ng issue sa bigas at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lumabas sa survey ng Pulse Asia na ang inflation o antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang pinakamainit pa ring usapin nitong Setyembre. Kasabayan ang pagbagsak ng approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. 74% ng mga Pinoy ang nag-aalala dahil sa inflation. Mas mataas ito ng 11% kumpara nitong Hunyo. Pangalawa sa mga concern ng Pinoy ang sweldo na sinusundan ng pagkakaroon ng maayos na trabaho, pagsugpo ng kahirapan, Maricel Halili, News 5. Pang-mayaman na lang yata ang liempo ngayong nagmahal ang presyo ng karning baboy. Pati ang tamban na pang-sardinas nakaambang magmahal. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Kinakapos na ang supply ng tamban, ang isdang ginagamit sa dalatang sardinas. Sa pagtataya ng mga manufacturer, kalahati nang nabawa sa produksyon ngayong taon. Pinangangambahan tuloy na magmahal ang presyo ng sardinas sa mga pamilihan. Nakakaawa naman ang taong bayan natin because this is happening towards the high season demand. Yung bang, the holidays are coming in. No? The orders will be placed October, November for placement in December. Magkukulang din. There's going to be a wedge in the supply of canned sardines. Nabawasan ang mga huling tamban, lalo't karamihan nagsilipatan at matatagpuan na raw malapit sa dalampasigan. Dulot yan ang pabago-bagong klima. Yun nga lang, tanging maliliit na mangingisda lang ang pwedeng manghuli dito alinsunod sa fisheries code. Pero hindi lang yan. Ipinagbawal na rin ng Sulu government na mangisda ang malalaking barko sa territorial waters o 20 kilometro mula dalampasigan ng Sulu Sea. Simula yan noong September 13. Ang mga makikitang mangingisda dyan, huhulihin at kakasuhan. Kaya ang mga malalaking barkong ito, nakatenga na lang. There were over 100 boats that were anchored. Walang ginagawa, walang negosyo, walang activity. Paano may mga tao na wala ng hanap? Depensa naman ng Sulu government. Kailangan nila itong gawin, lalo't nagiging kaagaw sa huli ng mga maliliit na mangingisda ang mga malalaking barko. Kung nakaamba pa lang ang pagtaas ng presyo ng sardinas, tuloy-tuloy naman sa pagsipa ang bentahan ng liempo. Sa Murphy Market sa Quezon City, nagmahal ng 10 piso ang karneng baboy mula nitong Setyembre. Ang kada kilo, pumalo na sa 350 pesos. Pag may pera pagdating ng December, marami silang mga bonuses. Nakakaano rin sila na kumuha o bumili. Yun, mga party, kagaya niya mga handa nila sa bahay. Yun, mga occasion nila. Christmas party, mga ganun. Pero ngayon pa lang, may ilan na raw na nagbebenta ng hanggang 400 pesos kada kilo, base yan sa monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, walang dahilan para umakyat sa 400 ang presyo ng liempo. Lalo't mas maraming nakaimbak na karneng baboy sa mga cold storage ngayong taon kumpara noong 2022. Tingin ng grupo, may nananamantala. Talagang kumikita ang mga importer.
Sapagkat yung presyo nila, kahit mababa nila nakukuha, naibebenta nila ng kapareho ng presyo ng lokal na karne. Dapat yan, tingnan ng DTI, yan ang kanilang trabahuhin. NEDA. Kaya suwestyon nila maglagay ng suggested retail price sa baboy, itaas ang taripa sa imported pork at kontrolin ang pagpasok nito sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Weather update naman tayo, puspusan ang propaganda ng mga taga-norte. Para yan sa epekto ng bagyong Jenny. Sa isla ng Calayan, isa-isa ng iniaho ng mga bangka na posibleng anurin. Bawal na rin munang pumalaot ang mga mangingisda. Bagamat malayo sa senot ng bagyo, malakas pa rin ang alon at naranasang ulan sa lugar. Bunsod ng banta ng bagyo, signal number 2 pa rin sa Batanes. Maghanda po lalo't malalakas na ulan at hangin ang kayang makasira ng infrastruktura ang hahagupit. Signal number 1 naman sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, pati sa Apayao, Ilocos Norte at Hilagang Silangang bahagi ng Abra. Gayun din sa Northern Luzon or northern portion ng Kalinga at northern at eastern portions ng Isabela. Huling namataan ang Typhoon Jenny sa layong 325 kilometers hilagang silangan ng Basco, Batanes. Napanatili nito ang lakas ng hangin aabot sa 155 kilometers per hour at bugsong 190 kph. Mabagal na rin ang pagkilos ito pahilagang kanluran. Sa Huwebes ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility papuntang Taiwan. Patuloy ring pinalalakas ng bagyo ang habagat, kaya maghanda sa ulan ang mga nasa Metro Manila at natitirang parte ng bansa. Nakomatos ng ilang araw hanggang sa tuluyang pumanaw ang isang estudyanteng sinampal ng kanyang guro sa Antipolo City. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nag-iinagpi si Nanay Elena Linggoy sa biglang pagkamatay ng kanyang 14 anyos na anak na si Francis J. Gumikib. Ang itinuturo niyang dahilan, ang pananampal umano ng guro ni Francis sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Kwento ni Nanay Elena, pag-uwi ng grade 5 niyang anak nitong September 21, isinumbong nito ang ginawa ng Filipino teacher niya. Nagsumbong lang naman po ako ng teacher, ang iingay po nila. Bumalik siya sa pagtitest. Tapos nung hinalta po siya ni teacher sa uniform, sa kuhilyo ng uniform, tapos sinambunutan. Pagkasambunot po sa kanya, sinampal sa kanang bahagi ng tainga. Doon yung sabi ng anak ko, Mama, para akong namingi. Parang bingi yung tainga ko, sabi niya. Bingi yung tainga ko, ma, sabi ng ganun. Sa pagkakasampal ni teacher. Nagpunta naman sa eskwelahan si Elena para klaruin ang pananakit sa kanyang anak. Pero ang class advisor lang ang humarap sa kanya at hindi ang gurong sumampal. Ang sabi lang daw sa kanya, kukunin ang panig ng Filipino teacher pero hindi na sila binalikan. Hanggang sa nitong September 26, nandupay-pay na si Francis kaya agad siya itinakbo sa ospital sa Marikina. Doon na yung nangyari yung pagsusuka, sobrang sakit ng ulo niya, tapos ang mata niya, yung tenga niya, sabi niya parang maraming gumagapang. Sabi niya, Mama, hindi ko nakakayanin. Sabi niya, ang daming gumagapang sa tenga ko, sabi nung anak ko. Tapos sabi ko, sige na, sabi ko, maghahagilap tayo ng pera. 11 araw na comatose si Francis sa ICU ng ospital hanggang sa tuluyang bawian ng buhay kahapon dahil sa hemorrhage o pamumuo ng dugo sa ulo. Sa ngayon, sumasailalim pa sa autopsy ang labi ni Francis para malaman kung ang pananampal ba talaga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakausap na ng Antipolo Police ang nanampal na guro at sabi raw nito, hindi malakas ang ginawa niya. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Pero kwento ng kaklase ni Francis, nakita nilang galit na galit ang guro nang sampalin ng biktima. Napagbuntunan lang daw si Francis. Maingay po yung mga klase namin. Tapos? Nadamay po siya, nagsumbong. Ma'am, maingay po yung mga klase namin. Siya yung hinampas, tapos sinambunutan. Kanina, nagpunta sa paaralan ang DepEd Division ng Antipolo para kausapin ang principal at inirereklamong guro.
Magsasagawa naman daw ng fact-finding investigation ng DepEd Central Office. It is a committee composed of 3 to 5 persons po, and they are impartial. After fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. Napagalamang ng official leave na ang guro. Kanina, nagtungo sa punerarya ang iba pang guro para makiramay, pero hindi pa nakaburol si Francis dahil ino-autopsy pa. Matapos magpalipat-lipat ng punerarya dahil sa paghahanap ng pamilya ni Francis ng mas murang serbisyo, nagdesisyon ng PNP at ang pamilya nito ngayon na dalhin dito sa Heaven's Gate sa Antipolo. Ang resulta na magiging autopsiya nito ay gagamitin ng pamilya bilang hakbang sa legal na gagawin laban sa guro at sa paaralan ni Francis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, mga ninakaw na datos sa PhilHealth inilabas na raw sa dark web. May dapat bang ikabahala ang mga PhilHealth members? Inaresto ang truck driver sa Davao City, binugbog daw ng mga pulis. May sagot dyan ang mga otoridad. At Mariah Carey may pamaskong handog sa kanyang mga fans. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Bumuhos ang alak sa kalsada ng Ortigas Avenue Extension sa Cainta, Rizal. Naaksidente kasi kaninang hapon ng 10-wheeler truck na may kargang kahon-kahon ng mga beer. Self-accident daw ang nangyari ayon sa Cainta Municipal Protection and Safety Office. Dahil sa mga nagkalat na alak, pansamantalang pinadaan sa alternatibong ruta ang mga papunta sa Antipolo at sa Taytay. Tumagal ng 2 oras bago ulit binuksan ang naturang kalsada. Nabastusan ang DOJ sa 3 vlogger na nag-interview sa wanted na si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Kakasuhan daw ang mga vlogger. Nasa frontline ng balita yan si Justin Punsalang. Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang 3 vloggers. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pambabasto sa korte, sa proseso po ng batas. Ayon sa kalihim, magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang pambabasto sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yung napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na ako i-contempt. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusado si dating Bucor official Ricardo Zulueta. Nauna nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Showbiz tonight na tayo! Power ang collab sa finale concert ng Coldplay featuring sina Selena Gomez at Her. Ito pang isang power, ang nag-iisang Songbird Supreme Mariah Carey may surprise sa fans. Narito ang report. Early
Christmas gift ang handog ni Songbird Supreme Mariah Carey sa kanyang fans. Magkakaroon siya ulit ng concert this holiday season. Yan ang kanyang Merry Christmas One and All Tour. This November 15 ay magsisimula sa Highland, California hanggang December 17. Base sa post ni Mariah, sa October 6 na mabibili ang ticket sa kanyang holiday concert. Welcome to the Renaissance. It's a wrap! Successful ang Renaissance World Tour ni Queen Beyoncé sa 37 cities. Last Sunday lang ang huli niyang concert sa Missouri, kung saan ni-reveal niya ang trailer para sa hinahandang documentary film tungkol sa World Tour. Tampok sa trailer ang ilang behind the scenes ng concert at ang actual performance ni Beyoncé. This November 30 na magsisimula ang pre-shows ng kanyang concert film sa ilang sinihan sa Amerika. Na-surprise naman ang audience sa finale concert ng British rock band na Coldplay nang biglang mag-perform sina Selena Gomez at Her. Kinanta nila ang 2022 collab song ni Selena at ng banda na Let Somebody Go. Last Sunday lang natapusin ng Coldplay ang kanilang Music of Spheres World Tour sa California. Yan muna ang ating showbiz update. Diyan lang kayo at maichichika pa ako mamaya. Susunod, mga ninakaw na datos sa PhilHealth. Inileak na raw sa dark web. 14 anyos na gunman sa Thailand, walang habas na namaril sa mall, 3 ang patay. At SB19, may sarili ng talent company. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Ikinakalat na raw sa dark web ang mga nahack na datos mula sa PhilHealth. Pero nanindigan ng ahensya na protektado pa rin ang mga mahalagang impormasyon ng mga miyembro. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ito ang isa sa web pages ng website na OSINT o Open Source Intelligence Corp. May tag na trending ang article na may titulong PhilHealth, Philippine Health Insurance Data Leak Announcement. May video sa webpage kung saan makikita ang mga litrato, mga ID at ilang impormasyon tungkol sa ilang individual. Meron din mga dokumento at mga files sa video. Ayon sa OSINT Corp, galing ang mga material sa hacker group na Medusa. Kinumpirma ito ng opisyal ng Department of Information and Communications Technology. There are thousands, hundreds of thousands of files that our reports, including some of our volunteer agents na nasa mga hacking groups, no, na meron ng advanced copy ng data na yan. Karamihan talaga rito office files. Mga memo, like I said, payroll, no? Ang majority talagang tinamaan ay mga empleyado ng PhilHealth. Sabi pa ng DICT, step-by-step ang pag-atake ng hackers. Una, ang panghahack. Pangalawa, ang pag-leak ng data sa dark web. At posibleng meron pang susunod na pag-atake na baka humantong sa pangingikil. Sa kabila niyan, sinigundahan ng DICT ang naunang pahayag ng PhilHealth na intact ang database ng lahat ng PhilHealth members sa buong bansa. Pero nanawagan naman ng state health insurer sa mga membro nito na baguhin ang kanilang password. Sa bagong statement ng PhilHealth ngayong gabi, pinaninindigan nilang hindi inatake ang kanilang server na naglalaman ng mga pribadong impormasyon. Tanging ang workstations lang daw ng mga PhilHealth employee ang naapektuhan at inaalam na nila ang lawak ng mga impormasyong na-hack. Tingin naman ng IT expert na si Art Samaniego Jr., hindi pa rin pwedeng isantabi ang posibilidad na may nakompromisong ibang datos ang Medusa. May mga data talaga ng members ang pwedeng ma-expose. Kung titignan mo yung video nila na ginawa, ang napaka-sophisticated ng grupo na to. Meron silang video na ginawa. Ito yung ginagawa nila sa mga biktima nila para ma-pressure. Naagapan daw sana ang cyber attack kung naaksyonan lang agad ng PhilHealth ang nag-expire nilang antivirus subscription 4 na buwan bago ang pag-atake. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Artificial intelligence, usong-uso at bidang-bida sa panahong ito.
Pero ano tong balita natin, Bok, na pati ang Department of Trade and Industry o DTI inaaral na raw kung paano magagamit ang AI para makatulong sa mga negosyo. Tama yan, Bok, ha. Sa hearing kanina sa Senado, sinabi nila na meron silang hiwalay na programa na binubuo para dyan. Tinawag nila yan, Bok, na Center for Artificial Intelligence Research o CARE. Sabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual, hango pa yan sa modelo mula sa Singapore. Naniniwala si Secretary Pascual na pag magkaroon ng sapat na research kaugnay sa AI, posible daw na malaki ang maitulong niyan para sa pagpapalago ng mga small and medium enterprises o yung maliliit na negosyo. Pero Bok, linawin ko lang, yung detalye kung ano bang mismong role ng AI sa mga negosyo, wala pang maibigay yung DTI. Pakinggan lang natin itong paliwanag ni Secretary Pascual ng DTI. The model is the A-star of Singapore. In a way, not totally. It supports industry. It's industry-oriented. It's not an academic research. It's a way to sensitize and to help MSMEs adopt AI in their operations. The large companies can take care of themselves. They're getting consultants from everywhere, including consultants from abroad, to implement AI solutions to their problems. But these small, medium enterprises would need assistance, and this is the center that will do that. Pero siyempre po, ang tanong parate is how much is the doggy in the window? Kasi I suppose you're looking at a sizable amount to be spent for this kind of research. Sizable amount, Bok, 200 million pesos. Ay, kaya-kaya naman. Ang hinihingi ng DTI para dyan. Kasi Bok, linawin natin physical center ang gusto nila. Gusto nilang patayin ng building kung saan isasagawa yung research tungkol sa AI. Kailangan din nila ng pondo, pangsweldo sa mga scientists, of course, and researchers na i-hire nila. Bibili din sila ng mga kagamitan, gaya ng tinatawag nilang supercomputers. Ang catch lang dyan, Bok, hindi sila pinagbigyan ng DBM. So, zero budget for that. Yung mga senador, naniniwala sila, AI na rin yung way to go. Kaya napatanong sila, bakit hindi kayo pinagbigyan dyan sa hiling nyo na yan? Pakinggan natin ito, Bok. AI is so important. Yusek Aldaba, bakit ziniro? And there must be a reason why they did not fund you. And just tell us, probably convince us, the chair, why is this center? Is this a physical center or is it an online center? Is it like an in the near future? And it's going to house our data scientists, researchers, engineers who will be conducting AI R&D. Pero well, sisingit lang ang ibang tanong. Hindi kaya naitanong ng mga senador kung bakit DTI ang magre-research sa AI? Bakit hindi DOST o DICT? Parang parehas tayo ng tanong. Hindi iniisip ko kanina it's not really their specialization. Oo, kumbaga, ang specialization nila, negosyo. Pero AI, DOST and DTI, yan hindi na itanong kayo na sa hearing kung bakit sila. Pero siguro medyo safe assumption, baka kaya hindi rin sila binigyan ng budget ng DBM dahil doon. Diba? So, yun, Bok. So sa ngayon, Bok, inutusan ng mga senador na kahit wala yung building na gusto nyo ipatayo, umpisahan nyo na yung research ng AI na yan para makatulong sa mga negosyo. Kasi kapag magpatayo ka ng building, 2 taon pa ang hihintayin mo at nangangamba yung mga senador, Bok, na baka mahuli na tayo doon sa paggamit ng AI sa mga negosyo. Nangako naman yung mga senador, Bok, di pa naman huli ang lahat. Aaralin nila yung plano ng DTI sa posibilidad na magbigay ng pondo pero hindi sure kung yung buong 200 million pesos. Pero Bok, also in connection with that, earlier this year, around 1,000 scientists, tech people, and businessmen signed in an open letter calling for a general moratorium on AI research until we are clear exactly where we're headed. So, pero yun pala, meron pala tayong sariling diskarte. May sagot siya yung DTI. Bubuo rin sila ng task force kasi alam din nila na medyo controversial yung AI. To make sure na hindi yung masamang side ng AI daw yung magagamit nila for the negosyo. Okay. Maraming salamat po. Malaga malaman ang kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok. Dahil ang bawat balita may konteksto. So
Sa Frontline News Abroad, hindi bababa sa 3 ang patay sa walang habas na pamamaril sa isang mall sa Bangkok, Thailand. 3 ang patay. Nagtakbuhan palabas ng mall ang mga namamasyal. Unang umalingaw-ngaw ang putok ng mga baril. Bukod sa 3 nasawi, sugatan ng 4 na iba pa. Naaresto naman ng mga pulis ang gunman na 14 anyos lang. Sumasailalim na siya sa interrogation para malaman ang motibo sa pamamaril. Wala raw naging matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea noong nakaraang administrasyon. Ayon po yan sa isang senador. Legit ba yan? I-fact check po natin. Sa patuloy na sigalot sa West Philippine Sea sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, hindi po nagustuhan ng isang senador ang pagsama ng isang US aircraft sa Ayungin Shoal kamakailan. Sa isang Senate inquiry noong September 12, ginit ni Senator Robin Hood Padilla na hindi kailangan ang third party gaya po ng Amerika sa gantong sitwasyon. Nakaya naman daw ng Pilipinas i-handle ang tensyon sa West Philippine Sea sa loob ng 6 na taon. Ang dagdag pa ni Padilla, wala raw naging malaking escalation sa pinag-aagawang teritoryo noong nakaraang administrasyon. Mga kapatid, medyo misleading po ang mga pahayag na yan. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Philippine Star. Matatandang ilang insidente rin ang nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea noong panahon 2019. Noong namang February 2020, isang Chinese military vessel ang nagtutok ng radar gun at sinabihan ng barko ng Philippine Navy na ang China ang may soberenya sa South China Sea. March 2021, nang mamataan naman ang higit 200 Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Sa kasunod po na buwan, hinarang at hinabol ng Chinese Coast Guard ang bangkang sinasakyan ng Filipino News Team na nagko-cover naman doon sa West Philippine Sea. Nobyembre ng kaparehong taon, hinarang ng Chinese Coast Guard at ginamitan ng water cannon ang mga barko magdadala ng supply sa Philippine military sa Ayungin Shoal. Dahil po sa mga insidenteng ito, pinaigting ng ating Navy at Coast Guard ang pagpapatrolya sa pinag-agawang teritoryo. Mga kapatid, kahit mula pa yan sa mga opisyal ng pamahalaan, magsaliksik muna bago maniwala sa inyong mga napapanood at napakikinggan. Dapat tamang impormasyon ang ating pinanghahawakan sa mga issue sa ating lipunan. Abangan, truck driver na inaresto sa Davao City, binugbog daw ng pulis sa presinto. At netizens, kanya-kanyang pakulo ng kanilang boyfriend reveal ngayong National Boyfriend's Day. Ito rin balitaan dito sa Frontline Tonight. Arestadong isang truck driver na humaharurot umano sa Davao City. Ang suspect may kontrareklamo sa mga umaresto sa kanyang pulis. Punit-punit ang damit at paika-ika ang driver na si Joey Serad nang dalhin sa presinto sa Tugbok. Minugbog daw siya ng mga pulis. Ang depensa niya, hindi naman matulin ang kanyang pagmamaneho. Sapilit daw siya pinababa ng truck ng mga pulis at pinagbantang babarilin kung hindi bababa. Pero ayon sa Tugbok Police, hindi nila binugbog ang driver kundi nahulog lang siya mula sa truck. Arogante rin daw si Serad at nakainom pa. Naharap siya sa kasong disobedience of a person in authority. May mga tumiwalag na namang miyembro ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte pero nangangamba raw sila sa mga naiwang kasamahan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Itong mga damit na ito ang tanging nadala ni Levy Paha nang umalis siya sa puder ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kakababa lang ni Levy at kanyang mga kaanak mula sa sitio Kapihan ng abutan ng News 5. Kahit pa nangangamba sa kanyang kaligtasan, wala na raw atrasan si Nanay Levy sa pagtiwalag sa SBSI. Kasunod ito ng mga lumabas na pang-aabuso ng grupo sa kanilang mga miyembro. Kasama ni Levy ang asawa niyang si Ricarte na hirap maglakad matapos ma-stroke. Sa kabila nito, 4 na beses daw noong nagtangkang tumakas si Mang Ricarte sa sitio Kapihan dahil sa matinding hirap at gutom. Tumakas ko mo. Ha, sana ang mga gwardiya
May ikot sa likod. Mga agila may nagbatay. Private army, gila. May armas. Bukod sa paggamit ng tungkod, gumugulong at nagpadausdos daw siya mula sa bundok. At kahit nakatakas, ilang beses siyang tinawagan at pinabalik nang nagpakilalang kanang kamay ni Senyor Aguila. Kanina umaga, tinawagan kami ng balik ito. Hindi na balik ito kay. O anong gawin na dito kung patayin ako? Wala balik. Mensahe naman niya sa mga dating kasamahan na kasapi pa rin ng SBSI. Totoong Ginoo, Diyos, sa amin, dili yung guwad. Wow, magpriso sa Manila. Baba na sila kay Diyos yung gituhan nila dito. Hindi totoo. Sa gitna naman ng planong relokasyon sa mga residente ng Sitio Kapihan, bibisita ang DNR sa bayan ng Socorro para makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Mayor Riza Taruk Timkang na malaking problema ngayon sa LGU ang lilipatan ng mga miyembro ng SBSI. Lalo't karamihan sa mga miyembro, ibinenta ang kanilang ari-arian. Nawagan kami na sana matulungan ng ating pamahalaan, no, na sana mayroong pabahay na project at saka yung livelihood na maibigay sa kanila para sila magsimula muli. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Heto ang isa pang chika. Lalo pang lumevel up sa entertainment industry ang SB19 matapos nilang i-launch ang sarili nilang talent company. Yan ang 1Z Entertainment. Sa kanilang YouTube Live, sinabi ng grupo na gusto nilang ma-improve ang talent ng mga aspiring Pinoy artists pagdating sa musika at sining. Si SB19 leader Pablo naman ang magiging Chief Executive Officer ng kanilang talent company. Kasabay nito, nilaunch na rin nila ang official Instagram account ng 1Z Entertainment na may more than 17,000 followers na. Isa to sa mga biggest achievements namin in life. Gusto namin na mag-level up. Nang sa ganun, talagang maiangat natin yung output or yung parang standard ng kalidad ng entertainment industry dito sa Philippines. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Tuesday mga kapatid! At para sa ating pabaong pampagood night, trending online ang Boyfriend Reveal Challenge. Oy, marami ang pumasarihan kahit yung mga single pero nangangarap. Panoorin natin yan sa Frontline Report ni Jenny Domon. It's National Boyfriend Day! Kaya naman kumasa ngayong araw ang ilang mga kapatid sa Boyfriend Reveal Challenge. Isa na riyan ang aktres na si Sue Ramirez, kasama ang boyfriend niyang si Javi Benitez sa katatapos lang na ABS-CBN Ball. For fun naman ang gimmick ng iba, gaya ng isang ito na si BTS Jungkook and Buy Me Love star Donnie Pangilinan, Felix din ang isang fan. Aakalain mo namang magjowa talaga ang isang ito kasama ang aktor na si Ian Pangilinan. Proud and love wins naman ang dalawang mag-boyfriend na to sa kanilang Facebook post. Pero ang ilan, bitter ngayong araw dahil wala raw silang ma-flex. Ang isang ito, tamang hintay na lang daw muna kung kailan siya i-reveal as boyfriend. It's a prank naman ang trip ng isang netizen na ito, kung saan tinag niya ang Facebook user na Ian. Pero pag-click sa name, iyan ang when ang lalabas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Hindi ko na-gets yun Ako din. Teka, tutunan ko sa inyo. Bakit merong National Boyfriend's Day? Bakit walang National Girlfriend's Day? Sana niledwall mo ito, no? O, sige. Because every day is Girlfriend's Day. Oh! Mga hirit naman Slow clap tayo para kay Edwin. Dapat siniflex lagi ang girlfriend, di ba? Hindi ko alam, wala girlfriend eh. At yun po, 45 ko yung parang headlines. Wife na eh. Balita ng diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagas sa balita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.